sabi mo sa katabi mo, simula ngayon, mamahalin na kita. Alam niyo yung kanta na yan? Sino nakakala? O, sumayan niyo ako. Dahil sa iyong biyaya, O Diyos, ako ay naligtas. Makinig ka maigi. I have a good news for you. Gusto kong i-share sa inyo ang the beauty of the kingdom. Ang kagandahan ng kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay hari. In the beginning, God. And God is a king. And God, siya rin ang Lord. The owner. The creator. Nagmamayari ng lahat. Baka naninigaw ka kapatid, akala mo ang buhay mo sa'yo. Mali ka dyan. Pinagkatiwala lang ng Diyos sa'yo yan. Kung ano bang meron ka ngayon at yung tinutungtungan mong lupa, hindi sa'yo yan. Pati yung hininga mo, hindi sa'yo yan. Huwag kang mayamang. The beauty of the kingdom ay ganito. Kung kayo po'y tatanungin ko, pag sinabing kaharian, ano pong nasa isip nyo? Sagana, ano pa? Masaya. Masaya. Walang gutom.
secured ka. Ilang beses akong pumunta, kasama si Sammy, na-invite din ako sa Brunei. Pinag-aralan namin kung ano yung Brunei. Grabe sa Brunei. Ang mga tindahan ng Rolex, ginto, mamahaling mga lahas, walang gwardya, walang pulis. Sa Manila, ang katapat nun, martilyo gang. Tinanong namin, pati cellphone, bibigay sa'yo. Bakit hindi nyo binabantayan yung mga customer? Yan ang tanong namin ni Sammy. Ang sagot sa amin ay ganito, wala namang magnanakaw dito. Dito, nasa bulsa mo na, nawawala pa. Pero kanina, nakakatuwa, nawala yung cellphone ng anak ko. Alam nyo, merong magandang loob na isinauli yung kanyang cellphone. Palakpakan natin ang Diyos sa sablayan. Nakasan nyo, ganyan ang mga taga-sablayan. Magiging talagang taga-kaharian. Amen? By faith. Now, ano pang makikita nyo pag pinag-usapan ay kaharian? Anong nasa isip nyo? Isigaw nyo. Mayaman! Ano pa? Ayun ang gusto kong marinig. Ang gusto kong marinig, tama si ate. Pag sinabing kaharian, may hari. Pag may hari, automatic, may territory, may kaharian. At kung may kaharian, isang country, it is spiritual, mayroong citizen. Sino paghaharian niya kung wala siyang paghaharian? Makinig kayo, Miguel. Ano ang kagandahan ng kaharian ng Diyos? Una, may prayer tayo na ganito. Matthew 6:10. Makinig kayo, Miguel. Kahit sa mga born again na naririto. Makinig kayo, Miguel. Sapagkat sa lahat ng ayaw ng demonyo na may pangaral sa buong mundo ay ang mensahe ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba, sa Matthew 24:14, ang sabi ng talata, sabi ni Jesus, ang end of the world ay darating kapag ang kaharian ng Diyos ay naipangaral na. Hindi basta-basta pangangaral, kailangan yung tamang mensahe. At yan ay ang mensahe ng kaharian ng Diyos. And then, the end shall come. Ang lindol, earthquake, English lang pala yun. Taggutom, gera, Yolanda, tsunami, hindi yon ang end time. Yan ay sign lang ng last days. Pero pag ipinangangaral na ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, maghanda-handa ka na. Ang sabi ng Bible, and this gospel of the kingdom shall be preached, and then the end shall come. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Now, eto na ang kagandahan ng kaharian. Handa na kayo? Ang kagandahan ng kaharian ay meron kang hari. At siya'y merong mga pinagaharian at meron siyang territory, domain, na siya mismo ang hari sa kaharian na yan. At ang nakatutuwa sa kaharian na yan, makinig, ang mga citizen ay provided ng hari sa lahat ng pangangailangan. Nakasan nyo? Sa earthly kingdom, makinig ha, sa earthly kingdom, doon sa Brunei, kami po ay nag-interview sa mga standby. Standby. Walang trabaho. Tinanong namin, anong ginagawa niyo pag wala kayong trabaho? Ay, sagot kami ng aming hari. Susulat lang kami sa hari, bibigyan kami ng budget. I-standby yun. Sa Pilipinas, pag i-standby, nga. Tambay gutom. Ang kaharian ngayon ay panglupa pa lang. How much more kapag ang hari mo ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ipoprovide ang pangangailangan mo.
Naku, yung palakpak ninyo, parang ayaw kayo maniwala. Bahala kayo, mas malakas, bumawi ka. Sa kaharian ng Diyos, ano ba muna itong kaharian ng Diyos? Ano ba ang hindi kaharian? Hindi ito kaharian ni Kibuloy, hindi ito Kingdom Hall. Ang kaharian na pinag-usapan natin, makinig kami, ay yung pinangaral ni Jesus. The kingdom of God is not a religion. Hindi ito reliyon, hindi ito doktrina. Hindi rin ito uso-uso. Kasi kung uso-uso ito ay maluluma. Ito ang tinatawag na, makinig, the kingdom of God is the kingdom itself. The kingdom of God is the rule and reign of God that occupy your life. That's why, sabi ng Bible, thy kingdom come, thy will be done. Pag dumating ang paghahari ng Diyos, gobyerno ng Diyos, ito'y tumutukoy din sa gobyerno ng Diyos. Spiritual kingdom, but it manifests in the physical, it manifests sa earthly kingdom. Bakit? Lahat ng bagay sa mundo ay nasasakop ng spiritual. Tingnan nyo ang sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, spiritual. Biglang ang sumunod. All these things. And all these things, material, shall be ang kagandahan ng kaharian ng Diyos, meron kang hari, meron kang Diyos, may magpo-provide sa pangangailangan mo pag siya pinaghari sa buhay mo. All your needs are available. Sa gobyerno ng Diyos, lahat ng kailangan ng tao ay available. Security provided. Protection provided. Provision provided. Kasi gagawin kanyang anak sa kanyang kaharian. Kaya nga, di ba? Sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom. He cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the very reason bakit kinakailangan kang ipanganak. Makinig kami, para ikaw ay maging taga-kaharian. Ano ba naging problema? Kaya ka nabubuhay outside the kingdom because of your sin. Ang kasalanan ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. Dati si Adan at si Eva, sila ay taga-kaharian. Pero nung sila po ay nagrebelde sa Diyos, sa gobyerno ng Diyos, inalis sila sa tinatawag nating Garden of Eden. Kaya nawala sa kanila yung dominion, nawala sa kanila yung image and likeness. Dati kaugali nila ang Diyos. Dati kaisip nila ang Diyos. Dati na-intimate sila ng Diyos. Pero dahil sa pagre-rebelde, sabi ng Bible, nawala sa kanila lahat ay na-lost. The image and likeness, the territory, the dominion, the glory. That's why sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Ang ibinigay ng Diyos sa tao sa lupa ay dominion. Nung nilikha niya ang tao, sabi niya, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Hindi sinabing, let them have religion. So walang nawala sa iyo na religion. Ang nawala sa iyo yung dominion because of sin. Ano yung dominion? The power to rule and to reign here on earth through the Spirit of Christ, through the Spirit of God. So ano nangyari sa tao? Siya ngayon ay napabilang sa kingdom of darkness. Kaya kahit na may Diyos siya at naniniwala siya sa Diyos, nabubuhay pa rin siya sa kadiliman. Ang gusto ni Lord, makinig kami, ngayong gabi, to enter sa kingdom net, maranasan ang kaharian na yan, na mabubuhay ka na worry-free, pressure-free. Ito ang sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganito ibig sabihin ni Lord. Hindi sinabing seek ye first the church. Ang kingdom ay hindi doktrina, ulit-uli, hindi ito reliyon. Ito ay gobyerno ng Diyos na dapat na maging gobyerno mo. Lakasan nyo. At sa pamamagitan ng kapanganakan na magmuli, the miracle of the new birth, makinig kay Miggy, gagawin kanyang anak, at kahit nandito ko pa lang sa lupa, mararanasan mo na ang langit dito sa lupa. Paano mangyayari? Ipinrases ka ni Lord. Makinig ka, Miggy. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, dahil ikaw ay napahiwalay sa kaharian ng Diyos, nawala sa paghahari ng Diyos, si Kristo ay namatay
dahil sa iyong makasalanan. Nireconnect ka niya sa Diyos, binayaran ka ng dugo upang sa gayon malinis ang iyong kasalanan, mapatawad ka sa iyong kasalanan, at malinis ang iyong buhay upang sa gayon ang banal na Espiritu na nawala sa tao ay muling may balik at makapamuhay siya sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Makinig kami ngayon. And the beauty of the kingdom is this. Listen. Hindi ka lang provided, hindi ka lang protected, hindi ka lang secured. Makinig kang maigi. Ito rin ang inihanda ni Lord sa iyo na pangwalang hanggang kaharian, na makasama ka niya sa piling ng hari magpawalang hanggan. Ngayon, paano magpapasimula yan? Makinig ka maigi. Makinig. Repent and believe. Paano ang pagpasok sa kaharian? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. So mga kapatid, ang dala ni Jesus dito sa lupa ay hindi religion. Ang dala ni Jesus ay gobyerno ng Diyos. Kaya ang dala namin ngayon ay gobyerno. God is not a religious God. God is a king. Siya ay hari at nais niyang makialam at pagharian ang iyong buhay ngayong gabi. At kung paghaharian ng Diyos ang buhay mo, makinig ka maigi, mararanasan mo kung anong meron sa kaharian ng Diyos. Mayroong kagalingan, lahat ng pangangailangan ng tao, may kaligtasan, may biyaya sa kaharian ng Diyos, may kaligtasan sa kaharian ng Diyos, may pagbabagong buhay sa kaharian ng Diyos. Kung ang kaharian niyan ay mapasa iyo ngayong gabi. Mahal na mahal ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak. Ngayong gabi, makinig ka na again. Sabi ni Lord, makinig, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. At doon sa mga nagsasabing Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, sinasabi mong born again, pero nabubuhay ka na grabing struggle at nabubuhay ka ng pagkatalo, nawawala ang pananampalataya, nawawalan na ang pag-ibig mo sa Lord, hindi na ang Diyos ang priority mo o kaharian ng Diyos. Go back to your first love. Doon sa nais na maging tagakaharian, nais na paghariin si Kristo sa iyong buhay, inaanyayahan kita na magdesisyon ngayong gabi at gusto mo bang ipakialam sa Diyos ang buhay mo? Wala siyang magagawa. Hari nga siya. Pero kung hindi mo siya bibigyan ng pahintulot ng maghari sa buhay mo, wala siyang magagawa. Ikaw ang pumili kung ano ang iyong pangwalang hanggan. Nakikinig po kayo? Kaya kang patawarin ng Diyos anuman ang iyong nagawang kasalanan. Kaya kang baguhin ng Diyos anuman ang iyong nagawang pagkakasala. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon mong pangit at kaya niyang pagandahin ngayong gabi. Yung malakas sa palakpak. Ang kagandahan sa kaharian ng Diyos, mabubuhay ka na worry-free, pressure-free. Hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang hari. Nais mo bang maranasan ang kaharian ito dito sa lupa gaya ng sa langit? Say amen. Yung mas malakas. Magdesisyon kayo. Magdesisyon kayo ngayong gabi. The only solution sa problema ng bansa, problema ng pamilya, problema ng church, problema ng individual ay walang iba kundi the kingdom of God. Hindi mo hahanapin yung all these things. Ang all these things is added. Kapag ang paghahari ay dumating, all your needs are available. Ang kaaway mamamahal mo. Ang taong hindi ka ibig-ibig, may ibig mo. Isipin ninyo, ang isang barangay na walang away, lahat nagmamahalan, hindi ba't kayo saya? Isipin ninyo ang isang pamilya na sumasamba, nagpupuri sa Diyos. Di ba ang saya? Lakasan nyo, amen? So, ganyan kaganda ang kaharian ng Diyos. Ito ay gobyerno, pamamahala ng Diyos. Kaya nga ang sigaw namin sa buong Pilipinas, let the government of God be the government of our nation, Philippines. Lahat ng uri ng gobyerno ay mawawasak at mawawala. Lahat ng klase ng gobyerno ay babagsak.
Subalit ang gobyerno ng Diyos ay mananatili at maghahari magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak. Sino rito ngayong gabi ang magsasabi, Lord, nais ko na mapabilang sa kaharian mo. Hindi membership, but citizenship. Yung mga religious group, ang kanilang emphasis is membership. Mali. Dapat citizenship. Gagawin kanyang mamamayan ng kaharian ng langit. Dito pa lang sa lupa, mararanasan mo ang langit dito sa lupa. Kaya niyang baguhin ang pangit mong sitwasyon. Bakit? Kung sasampalataya ka kay Kristo Jesus na Hari mo at Panginoon. Sino ngayong gabi ang magsasabi, Lord, nais kong ididikit, ihandog sa iyo ang aking buhay. Kahit na born again ka na, hindi pa born again. Pwede ba yun? At bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, parang Espiritu ng Diyos ay mag-take over sa iyo. Sino ngayong gabi ang nakaintindi sa mensahe about the beauty of the kingdom? Taas ang kamay. Taas ang kamay. The beauty of the kingdom, kaya kanyang patawarin, baguhin, pagalingin, provided yan. All your needs are available because the King of Kings and the Lord of Lords loves you so much. Hallelujah. Palakpakan natin na paitataas kita. G. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko. Sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. And one of the beauty of the kingdom, listen very carefully, may tatay ka sa langit. Hindi ka mabubuhay na may takot kasi may tatay ka. Hindi ka na ma-insecure kasi may tatay ka. Pag may tatay ka, kompleto ka. Palakpakan nga natin ang Panginoon na malakas ng palakpak. Yung matinding palakpak kay Lord. At ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng kaharian ng Diyos. Grabe. Sino ngayong gabi ang magsasabi, Pastor, I agree na mahal ako ng Diyos. As nice niya na maghari siya sa buhay ko. Habang kinakanta natin ang kay buti-buti mo, Panginoon, inaanyayahan kita na pumunta sa harapan at gusto kitang i-bless. Okay?